Wish ko lang sa tulong ng Pantene at bagong time, Ariel at Mr. Clean Scrubber. Wish ko lang. Magandang araw po mga kapuso. Ngayong hapon, matutunghayan po natin. May karera kayang pinaghahandaan si Christopher? Pananaw ko po sa bisikleta ko, siya po yung susi para makapagtapos ako ng pag-aaral. Siya po yung tagumpay ko. Ang stunt kids ng Montalban, Rizal. At ang pagpanaw ng isang hinahangaang rapper. Ang mga kwentong yan dito lamang po sa programang Ang Tanging Hangad ay ang katuparan ng inyong mga pangarap. Ito po ang Wish Ko Lang. Dear Wish Ko Lang, nais ko pong ilapit ang kwento ni Christopher. Hanga po ako sa determinasyon niyang makatapos sa pag-aaral. At ang kasangga sa ambisyon ay ang kanyang lumang bisikleta. Ganito nagsisimula ang araw ni Dongdong. Bawat padyak ay mahalaga para hindi mahuli sa eskwela. Labing 3 kilometro ang babaybayin ni Dongdong. Pero sa araw na ito, tila inaalat ang binata. Umulan, umaraw, bagyo o hindi. Ako yung masusumbungan, sakay ng bisikleta patungo sa lansangan. Upang do'y pumasok at makapag-aral. Pananaw ko po sa bisikleta ko, siya po yung susi para makapunta po ako ng eskwelahan. Siya po yung susi para makapagtapos ako ng pag-aaral. Siya po yung tagumpay ko. Exam noon ni na Dongdong at siya na lang ang wala pa sa classroom. Ano, late ka na ba? Medyo po. Ganun pa man, tila nauunawaan na ng kanyang guro at mga kamag-aral ang kalagayan ng binata. Pag umulan, pag may dumadaan ng malalaking sasakyan, so kinakabahan ako minsan. Napupunta ako sa gilid ng kalsada. Pag napunta ako doon, dumudulas yung gulong ko sa unahan. Kaya sumisimblang ako. Ngayon, napuputikan ako. Pero tumutuloy pa na sa eskwelahan. Ang una kasing naramdaman ko yung awa. Kasi madalas talaga namin siya nadadaanan eh. Maraming beses na ayaw niya sumakay sa jeep. Kasi nga, nahihiya siya dun sa mga anak ko na pawis siya. Sabi niya, "Ma'am, hindi po kasi parang nangangamoy na ako." Okay, sa vision natin lang, we have established 3 papers in semester. Tapos na kami sa check. Okay na to? Madalas manghapo at hinihingal sa kanyang biyahe. Hindi naman nagpapahuli sa kanilang paaralan si Dongdong. Sa katunayan, isa siya sa mga pambato ng kanilang paaralan pagdating sa pagsusulat ng tula at balita sa kanilang school newspaper. Siguro ang kanyang mga karanasan sa buhay ay naging inspirasyon sa pagsulat ng magandang tula at short stories. Kaya po ako nagkaroon ng hilig na magsulat dahil po gusto ko rin po talagang magkaroon ng scholar. Para makapag-aral po ako. Kasi po talaga kung hindi ko papasokin yun, hindi ako magkakaroon ng scholar, hihirapin po ako magbayad sa eskwelahan. Sa pagsusulat ng tula, ibinubuhos ni Dongdong ang kanyang oras. Sa ganitong paraan daw kasi, personal niyang naipararating sa mga nakakabasa ang kanyang saloobin. Sinulat ko po yun para at least kung mabasa man ng mga makakabasa ng tula ko, maisip po nila na magtyaga sila mag-aral, na kahit na mahirap sila, maisip nilang mag-aral. Sa pananaw ko po kasi hindi naman puwad lang yung kahirapan para makapag-aral eh.
Panganay si Dongdong sa dalawang magkakapatid. Nang maulila sa ama at mag-asawa muli ang ina, mas pinili muna ni Dongdong mamuhay mag-isa para hindi maging mabigat sa pamilya. Papakita ko lang po sa magulang ko na alis muna ako para pagpatuloy ang pag-aaral ko. Pero babalikan ko sila, tutulungan ko sila. Para po naman po sa kanila ito. Matatapos na ni Dongdong ang kanyang ikaunang taon sa kolehiyo. Pero ngayon pa lamang, tila unti-unti nang lumalabas ang mga sira ng kanyang kaagapay sa buhay. Kung pambiling araw ng pagkain kinukulang na siya, paano pa kaya ang pagpapagawa ng pinaka-iingatang yaman na bisikleta? Ang bisikleta ko po ay best friend ko na po yan siya. Siya na po yung kasama ko bawat araw, oras-oras. Siya na po yung kasama ko sa mga pumunta. Kuha ko nga itong isang mahirap lang. Kaya 13 kilometro ay di alintana. Para lamang makatapos at maabot itong munting pangarap na aking pinagsisikapan. 6 na taon ko nang pinagpapawisan at pinagpapaguran. Kaya ginto kong ito rin ang aking munting bisikleta. Susunod, anong ginagawa ni Dongdong sa istasyon ng pulis? Nakalaya na si Abresia at alam ko ang pakay niya. Habang kinukuhanan namin ng video si Dongdong, hindi niya napansin ang lalaking ito na kanina pang nakamasid sa kanyang bisikleta. Walang kamalay-malay si Dongdong sa mga nangyayari. Dapat yung magtanong, napansin niyo po yung bisikleta natin? Hindi. Hindi niyo napansin ko sinabi niyo? Agad tumungo ang binata sa pinakamalapit na police station. Nawala po doon sa Sorry Dongdong ha, pero kinunsyapan na rin namin sila. Pagbalik ko po wala na dito yung bisikleta ko. Kailangan ko yun sir kasi ginagamit ko yung pag-aaral ko. Galing po ako ng gabi ang gabi ko sa PTCI, ginagamit ko po yun. Nataon na po yun sa akin. Gusto nyo na bang malaman kung nasaan ang bisikleta ni Dongdong? Eto! At mine-makeover na. Matay na yung na bike yan. Ano yun? Kaya di ako may galit pa sa'yo rito? Tingin mo? Wala naman po. Wala ba naiingit sa'yo? Marami po. Mga nagbibisikleta rin. Tingin mo sino yun? Sino kaya gumawa yun? Mga nakakilala ko rin. O Dongdong, lahat ng luma, papalitan na namin, ha? Ang mga putput na gulong. Wala ko yung makita. Wala akong sasakyan pa uwi. Ang kinakalawang na manibela. O Dongdong, dito siguradong mabibilib ka. Dahil ang iyong bagong wheels may sound system pa. Okay ba? Maya-maya pa'y isang mala ransom note ang natanggap ni Dongdong. Kanang papalag kung gusto pa makita ang bike, bisikleta, hintayin ang aking tawag. Tignan nyo naman ang kinalabasan ng Oplan bisikleta ni Dongdong. Tapos sir, may nag-ano po sa akin, may tumawag kayo na kung gusto ko na ako makita yung bisikleta ko. Sabay pinutol niya rin po agad. Tapos may nagte-text pa po na ito po. Anong makita? Ayan po. Nakatanggap ng text si Dongdong na kailangan niyang pumunta sa abandonadong building na ito. Sinalubong sila ng taong tumangay ng bisikleta. Papalaga. Hindi po ayo. Kailangan na.